Kamakailan po, nag-viral po ang isa pong content creator from Kabsu. Sino po mga taga-Kabsu? Taas ang kamay. Mga nag-aral sa Kabsu, nag-graduate sa Kabsu. Si Lance po, si Sister Lance ay nag-viral po. Ano po ang kakaiba sa kanya? Ang kakaiba po sa kanya ay sumikat po siya sa mundo po ng social media nang hindi kinakailangan maging mahalay, hindi kinakailangan mag-post ng thirst trap, hindi kinakailangan magpakita ng mga maseselang bahagi ng katawan. So yun po ang kahanga-hanga sa kanya. Siya po ay malapit sa Diyos. Ang kanya pong mga sinasabi ay informative. No po. Kaya gusto natin magkaroon ng konting entry para sa katuwaan ng lahat. Konting icebreaker. Pwede po ba yon? Okay po, subukan po natin. Alam po ba ninyo, ng ating immune system, nilalabanan po niya ang cancer cell sa ating katawan araw-araw. Alam nyo rin po ba na ang stress, pakisabi po stress, ang stress ay nagpapahina naman ng ating pong immune system. Amen po. Alam nyo rin po ba na yung information na yan ay nakuha ko lang po sa aking mahal po na asawa. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang punto ko lang, mahalaga po ang immune system po natin. Dahil yan po ang lumalaban sa anumang cancer cell na pwedeng mabuo sa ating katawan. Kaya lang, pag pinabayaan mo yung sarili mo at lagi kang stress, tignan mo yung katabi mo, mukha bang stress? Kung lagi kang stress, lagi kang galit, lagi kang nagwo-worry, lagi kang natatakot, lagi kang nag-aalala, lagi kang nagdududa, lagi kang nag-iisip ng masama, hindi ka makatulog, hindi ka makakain, lagi kang stress, hihina po ang immune system. At kapag humina po ang immune system, madali po tayong tamaan ng sakit. Madali po tayong tamaan ng mga kung ano-anong mga diferensya sa ating kalusugan. Amen po. Kaya salamat po sa Diyos. Binigyan niya po tayo ng araw ng pagsamba para magkaroon tayo ng kapahingahan. Let us thank God that He has given us a time to rest, a time to refresh from His presence. Tayo po ngayon ay magpapahinga sa presensya ng Diyos para palakasin hindi lang yung immune system natin, kundi yung ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Joshua chapter 1, verse 9, napakagandang pag-aaral po ito at excited po ako i-share po ito mga kapatid. Ang sabi po dyan, sabay-sabay po natin basahin, Joshua 1:9, have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. May the Lord God bless the reading of His Word. Napakagandang pangako, napakagandang salita na galing po sa ating Diyos. This is a great promise from the Lord for Joshua and for each one of us. Ito po ay pangako, hindi lang kay Joshua, tapikin mo yung katabi mo, para din sa iyo. Para sa ating lahat ito. Ano po ang pangako dyan ng ating Panginoon? Ang pangako po ng Panginoon, sabi dyan, for the Lord, your God, is with you wherever you go. Ang Diyos, ang Panginoon, ang sasama po sa iyo at sa akin.
Saan man po tayo dalhin ng ating mga paa. Ano man ang ating pasukin, ano man ang ating kalagayan sa mga oras na ito, tandaan mo kapatid, pakisabi nga sa sarili mo, kasama ko Diyos. Kasama ko presensya ng Panginoon. The Lord is with me. The Lord is for me. He will never leave us nor forsake us. Palakpakan po natin si Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Pero bago po natin angkinin ang mga pangakong ito na binigay ng ating Panginoon, tignan muna natin kung ano ba ang utos. Kasi sa Word of God, lagi po nyo makikita may pangako ang Diyos, may utos ang Diyos. There is a promise to claim, and there is also a command to follow. Wag lang po nyo titingnan lagi yung pangako ng Diyos, kundi tignan nyo rin po kung ano ba ang utos ng Diyos. Ano po ang utos ng Panginoon dyan? Ang sabi po ng Panginoon, have I not commanded you? Hindi ba inuutos ko sa iyo? Ano po utos ng Panginoon? Hawakan mo sa bisig yung katabi mo. Be strong. Be strong and courageous. Yan ang utos ng Panginoon sa atin. Be strong and courageous. Yan po ang command ng Panginoon. Ito po ay hindi lang po motivational speech. Hindi lang po ito parang katulad sa isang kaibigan na pag may problema, kaya mo yan. Malakas ka. Hindi lang po ganon. Hindi lang po ito yung parang pinepep talk tayo na kapag may mga kaibigan tayo na may problema, sasabihan natin, oy, sige lang, kaya mo yan. Be strong. Hindi po ganon. Ito pong Joshua 1:9, hindi lang po ito motivational speech, kundi ito'y command. Command ito from our Master, from our King, from our Lord. Utos po ito ng Diyos. Utos niya na be strong and courageous. Can we say amen to that? Amen. Si Mitchell Hooper from Canada, siya po ay tinaguriang the world's strongest man for the year 2023 and 2026. Siya po ay tinagurian na pinakamalakas na tao sa isang competition. At ako po ay naniniwala din na malakas ka din, kapatid. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. Amen. Sino po dito pwede magsabing kasama niya ang Panginoon? Taas ang kamay. At dahil kasama natin si Lord, pinalakas po tayo ng Panginoon. Sige nga po, malakas nga na palakpak at papuri sa Panginoon. Ikaw na pinalakas ng Panginoon. Ikaw na pinagtibay ng Panginoon. Purihin mo siya. Praise God. Si Desmond Doss, noong World War II, isa po siyang medic na ayaw humawak ng baril. Pero naging Medal of Honor po siya. Medal of Honor recipient. Tinagurian po siyang pinakamatapang na tao. Kanina, pinakamalakas. Ngayon naman, pinakamatapang na tao sa kanyang kapanahunan. Bakit po siya matapang? Hindi po siya sundalo na bumabaril, kundi isa po siyang medic. Medic yung tagapagdala ng gamot, tagapagdala ng tulong medikal sa mga nasusugatan. Kailan po niya ipinakita yung kanyang tapang? Pinakita niya po ito nung meron pong 75 na tao na sugatan, binalikan po niya. Hindi po siya natakot sa lubungin ang bala dahil alam niya na may mga naiwan na kasama niya. Sa tapang po niya, isa-isa po yon, nailigtas po niya. Ginawan pa po ito ng movie. Nawa, mapanood niyo po ito. Napakaganda pong pelikula po yan.
I also believe that na ikaw din kapatid, matapang ka rin. May tinatago ka rin tapang. Tingnan mo nang matapang yung katabi mo, sabi mo sa kanya, matapang ka rin kapatid. Ang tapang oh. Matapang ka din. Bakit ko sinabing matapang ka? Dahil kinaya mo lahat ng pagsubok. Kahit sa panahon na parang nag-iisa ka, wala kang katuwang. Kinaya mo ang lahat. Dahil sa tapang na galing sa Diyos. Dahil sa lakas na galing sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Now, ang sabi ng Panginoon kay Joshua at sinasabi din ng Panginoon sa atin, do not be afraid. Huwag kang matakot. Dito, kinikilala ng Panginoon yung takot po ni Joshua at takot po natin. At ang sabi ng Panginoon sa atin ngayon, huwag kang matakot. Kung minsan ang dami nating kinatatakutan, pakisabi nga sa katabi mo ng malumanay, huwag kang matakot. Ano man yung kalagayan mo ngayon, ano man yung problema mo ngayon, huwag kang matakot. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Malakas nga na, amen. Amen. Ano-ano po yung mga possible reasons ng fear ni Joshua? Ano kaya yung mga dahilan kung bakit si Joshua may mga takot? Ano-ano kaya ang dahilan kung bakit may takot din tayo kung minsan? Tingnan lang po natin yung ilan. Saglit lang po ito. Unang-una po, pakisabi po, transition period. Yan po yung isang dahilan ng fear po ni Joshua at ng bawat isa sa atin. Sila po ay nasa transition period. Sila po ay parang tumutulay, pakisabi po, bridge. Para silang tumutulay sa isang bridge from past to present. Yan po yung tinatawag na transition period. Para po silang pumapasok sa new chapter. Pakisabi, new chapter. New chapter of their life. Parang meron silang iniiwanan at ngayon papasok sila sa bagong yugto ng kanilang buhay. Kung minsan po, pag nasa transition period tayo, halimbawa, from grade 9 to grade 10, nasa transition period ka. Ang nararamdaman mo dyan, malungkot ka. Kasi may mga iiwanan ka. And at the same time, pagpasok mo doon, excited ka rin. From senior high to college. Sino po yung papasok ngayon sa college? Transition period yan. Meron kang uncertainty na nararamdaman. Yung hindi ka sigurado. Ano kaya pwede mangyari dito? Yung po mga bagong kasal, meron po bang mga newlyweds? Sa mga bagong kasal, new chapter po yan. Bagong position, bagong trabaho, bagong relationship, bagong negosyo, bagong buhay, second chance. Second chance. Nasa transition period ka, kapatid. At kung minsan, meron tayong nararamdaman na takot dito. Excited, pero may kaba. Pero isang bagay po ang ina-advise namin sa inyo, pag nasa transition period kayo, stay close to God. Wag na wag kang bibitaw sa Panginoon. Because God is the source of your strength. God is the source of your courage. Amen. Kahit anong mangyari, kahit anong gawin ng dyablo sa iyo, kahit anong laki ng mga pinagdadaanan mo, hampasin mo ng malakas yung katabi mo. Huwag na huwag kang lalayo sa Panginoon. Huwag na huwag kang tatalikod sa Panginoon. Amen. Kasi once na bumitaw ka, once na lumayo ka sa Panginoon, doon papasok yung takot at panghihina.
Agree po ba tayo diyan? Kung agree po kayo, can we say amen? Ano pa po yung mga pwede nating tignan kung bakit pumapasok ang takot kay Joshua at sa marami po sa atin? Pangalawa po, pakisabi po, limitations. Sina Joshua po, alam po nila, ang dami po nilang limitations. Pakisigaw po, limitations. Ang daming kulang. Napakaraming kulang. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang maraming kulang? O mukhang kulang-kulang? Iba po yung maraming kulang at saka kulang-kulang. Okay, sino po pwedeng magsabi maraming kulang sa kanya at kailangan niya ang Panginoon? Taas ang kamay! Okay, lahat tayo. Sino naman po pwedeng magsabi na kulang-kulang siya? Taas ang kamay. Wala rin taas ang kamay. Hallelujah. Isa po sa cause po ng takot po ni Joshua, limitation. Nakikita po niya, maraming kulang. Kulang sa gamit, kulang sa training, kulang sa experience. Versus po sa kalaban po nila na well-trained, well-experienced. Mas malakas sila, mas kumpleto sila. Limitations. Kapag tayo po ay nasa ganitong kalagayan, na parang tinitingnan natin ang sarili natin, kulang ako sa pinag-aralan, kulang ako sa experience, kulang ako sa resources, kulang ako sa puhunan, kulang ako sa backup. Tandaan mo, hindi ka kulang kasi kasama mo ang Diyos. Hindi ka kulang kahit kailan kasi God is with you. God is your provider. God is your supplier. God is your sustainer. He will provide our needs according to His riches and His glory through Christ Jesus Christ. Ano man po ang kulang po sa atin, kakatagpuin niya ng Panginoon. Ipag-pray mo yung katabi mo. Lord, ano man po ang pangangailangan ng katabi kong ito, ano man ang kulang sa kanya, be His provider. Be her provider. Provide all His needs. All her needs. In Jesus' name. Amen. Kung nananalig ka na pinagpala ka ng Panginoon sa prayer ng katabi mo, palakpakan mo ng malakas si Lord. Bilang papuri sa Kanya. Ano pa po ang isang cause ng takot ni Joshua at ng marami sa atin? Ang sabi po sa Joshua 3:15, pakisabi po, Jordan River. Isa po yan sa problema nila, yung Jordan River. Hindi sila makatawid. Hindi sila makapunta doon sa lugar na pinapangako ng Panginoon dahil sa Jordan River. Pero tingnan niyo po, basahin ko lang po yung Joshua 3:15. The Jordan was at flood stage all during harvest. Ibig sabihin niyan, high tide. Hindi ka basta makakatawid dyan. Pag tumawid ka dyan, pwedeng mamatay ka. Pwedeng malunod ka kahit magaling ka lumangoy. Kasi napakalakas ng current ng tubig, napakalakas ng agos. At sa pag-agos po ng tubig po dyan sa Jordan River, may mga kasamang mga troso, may mga kasamang malalaking bato. Delikado tumawid. Pero ano po ang sabi ng Biblia? Yet, as soon as the priests who have carried the ark reached the Jordan, and their feet touched the water edge, miraculously, pakisabi po, miraculously, pinahinto ng Panginoon ang Jordan River. Kaya sila nakatawid. Kapatid, makakatawid ka din. Ikaw na may pinagdadaanan ngayon, ikaw na may sakit at may karamdaman, makakatawid ka din dyan. Ikaw na may mabigat na babayarin, ikaw na may mabigat na pangangailangan, makakatawid ka.
Kasi hawak ka ng Panginoon at hindi ka niya kailanman bibitawan. Purihin po natin ang Panginoon. Say hallelujah. Hallelujah. Hindi ka niya bibitawan. Makakatawid ka. Tanda mo, kapatid. Dahil kasama mo ang Diyos. Ano pa po ang isang tinitignan po nila Joshua na dahilan kung bakit sila natatakot? Kaya sabi ni Lord sa kanila, do not be afraid, for I am with you. Ano pa po yung cause ng takot po nila? Pakisabi po, walls of Jericho. Pag binasa niyo po yung Joshua chapter 6, makikita niyo po yung story po ng walls of Jericho. Napakataas, napakalaki. Hadlang para maranasan nila yung promised land. Pero ano po ang sabi ng Biblia? Paano po bumagsak yung napakalaking pader ng Jericho? Ang sabi po ng Bible, 6 days po sila umikot doon. At pagkatapos sa ika-7th day na pag-ikot po nila, sabay-sabay po silang sumigaw ng hallelujah, sumigaw ng mga papuri, kasama ng mga tambuli, ng mga trompeta, ng kanilang mga instrumento, pagsigaw nila ng papuri sa Panginoon. Mga kapatid, bumaksak po yung walls of Jericho. Bumuhos ang presensya ng Diyos at sinira po ang walls of Jericho. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapatid, kaibigan, gaano kataas ngayon yung problema na pinagdadaanan mo ngayon? Gaano kalaki? Kasing tatagdig ba ng walls of Jericho yan? Alam mo, simple lang ang gagawin natin dyan. Magpuri tayo sa gitna ng unos. Magpuri tayo sa gitna ng storms. Magpuri po tayo at sumamba sa Panginoon at sa pagsamba natin, kumikilos ang Diyos ng malakasan. Amen. May ginagawa ang Panginoon every time we worship Him. Every time we sing, every time we dance, every time we clap our hands, every time we sing praises to Him, may ginagawa ang Diyos. Hallelujah. Kung minsan, ang dami natin pinagpe-pray kay Lord. Pero alam niyo po, ini-encourage ko po kayo, once na pinag-pray po ninyo, pagkatiwala nyo na sa Panginoon. Amen? Mag-intay ka ngayon sa gagawin ng Diyos. At habang nag-iintay ka, intayin mo yung kilos ng Panginoon habang nagpupuri ka. Habang nagpupuri ka, napipil ko yung presence ni Lord. Habang nagpupuri ka, may nakita akong patotoo ng isang babae. Kumakanta siya ng, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Makanta siya, nag-worship siya sa loob ng car niya. Alam niyo po, nangyari, gumawa ng miracle si Lord. Nagulat yung doktor, wala na yung cancer, wala na yung cyst, wala na yung tumor. Bakit? Kasi sa pag-worship po natin, kumikilos ang Panginoon. Kumikilos ang Diyos. Hallelujah. Minsan pagtatawanan ka eh. Pagtatawanan ka ng dyablo, katulad sila Joshua, habang iniikot po nila yung walls of Jericho, pinagtatawanan sila. Binabash po sila. Anong ginagawa nyo? Umiikot kayo? Sa tingin ninyo, sa pag-ikot nyo, sa pagsayaw ninyo, sa pagpupuri ninyo, mapapabaksak nyo ang aming pader? Hindi kayo gumagamit ng sibat, pana, wala kayong gamit, ang ginagawa lang nyo, nagpupuri kayo, para kayong nasisiraan ng bait. Pero tahimik lang sila Joshua, nagpupuri sila. Ang sabi ng Biblia sa ika-7 araw, sa pagsigaw nila ng papuri sa Diyos, doon kumilos ang Panginoon. Amen. Pakisabi sa katabi mo, kikilos ang Diyos sa iyong pagpupuri, sa iyong pagsamba, sa iyong pag-awit, sa iyong pagpupuri, kikilos ang Diyos ng malakasan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas bilang papuri natin. Yung pinakamalakas na may kasamang sigaw
ng papuri sa tagumpay. Hallelujah! Sa kagalingan na binibigay ng Panginoon, sa himala, sa pagkilos niya ng malakasan. Kikilos ang Diyos. Magugulat ka na lang, yung tindahan mo, napakatumal. Pero ngayon magugulat ka, halos hindi ka na mapahinga sa dami ng mga bumibili. Magugulat ka na lang, nung araw parang nahihirapan ka sa kliyente, para bang napakahirap hulihin, napakailap. Magugulat ka na lang yung pagsamba mo sa Diyos, nakaabot sa Kanya. Magugulat ka na lang. Napakaraming kliyente lalapit sa iyo. Sila pa nagmamakaawa. Magugulat ka na lang. Pagtingin ng doktor, you are completely healed. Nothing to worry. You have no cancer. Walang cyst, walang tumor na nakikita sa iyo. You are completely healed by God. Why? Because of His mercy, because of His grace, because of His presence na nagpo-flow through worship. Amen. Ano po ang utos ng Panginoon kay Joshua at sa atin? Ano po utos diyan? Ang utos ng Panginoon, be strong and courageous. Bakit be strong and courageous? Alam niyo kung bakit pinaghiwalay po yan? Magkaiba po yan. Sa Hebrew word po, ang strong po ay tiyazak. Kaya doon po namin kinuha yung pangalan ni tiyazak. Ibig po sabihin ng tiyazak, malakas ka sa panlabas. Pinalakas ka ng Panginoon. Amen. Yung pong courageous, ang Hebrew word po nito ay emats. Ang iba po, ang basa dito, amats. Kaya po yung mga may amats nung araw, matapang. Tignan mo yung katabi mo, tanungin mo ba, may amats ka ba? Nung araw po, yung po mga may amats, may tama, may lakas, may tapang. Pero iba po yung amats na galing sa Panginoon. Amen! Iba po yung tapang na binibigay ng Panginoon. It comes from the Holy Spirit. Courage to overcome trials and problems in life. Amen! Kaya ang sabi po dito, malakas sa panlabas, malakas yung panloob. Yan po yung ibinibigay ng Diyos sa atin. Pinapalakas niya yung panlabas mo, and at the same time, pinapalakas niya yung kalooban mo. Pakisabi sa katabi mong, malakas ako. Pinalakas ako ng Panginoon. Pinalakas ng Diyos ang aking panlabas na pangangatawan at ang aking kalooban. Wala akong takot. Wala akong pangamba pagkat kasama ko si Lord. As we end, ano po ang source of our strength and courage? Pakisabi po, source. Yung pinagkukunan, pinaghuhugutan ng ating courage, ng ating tapang, ng ating lakas ng loob. May source po yan. Amen. Ano po yung source of our strength and courage? Number one, pakisabi po, Word of God. Diyan po tayo lumalakas. Every time na kinakain natin, minimeditate natin, tinatanggap natin yung Word of God, sino po dito, taas ang kamay? Ang lumalakas. You are being strengthened, you are being empowered, you are being comforted, rebuked, sanctified by the Word of God. Amen. Ang sabi po sa Joshua 1:8, ano pong sabi diyan? Keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Tagalog, huwag mong kaligtaan, basahin,
ang aklat na ito, dili-diliin mo ito araw at gabi. Pakisabi po, araw at gabi. Come on, say it. Araw at gabi. One more time. Araw at gabi. Araw at gabi. Ang sabi doon, basahin mo ito at pagbulayan mo araw at gabi upang maingatan mo ito at masunod. Sa ganon, giginhawa ka at magtatagumpay. Pakisabi po, Word of God. Source of my strength. Source of my courage. Salita ng Diyos, kalakasan ko. Salita ng Diyos, diyan ako tumatapang. Amen. Mga kapatid, sa Word of God, uulitin ko po, lagi pong may promises of God, may command of God. Bilang matured Christian, hindi ka lang titingin sa promises of God. Titignan mo rin yung command of God. Kasi hindi mo makukuha yung promises ni Lord kung hindi mo susundin ang kanyang mga salita. Tama? Tama po. Ang isa pong immature Christian, ang isang tao na hindi pa na-enlighten, puro pangako ng Diyos ang kanyang pinanghahawakan, pero hindi naman sinusunod ang salita ng Diyos. Malaking pagkakamali po yun. Kaya, ang lakas ng loob po natin, dito po nang gagaling. Dito po nang gagaling. Alam mo sa sarili mo, nasusunod mo ang Word of God. Alam mo, nasusunod mo siya, nagsisikap kang sundin siya. Kaya naman, alam mo, kumpiyansa ka, yung kanyang pangako sa iyo. Amen. Kaya sabi ng salita ng Diyos, meditate His Word. Meditate His Word. Yung Word ng Panginoon ang meditate mo. Meditate His Word, not the world. Ang problema, yung Word, yung mundo, yung minemeditate natin. Kapag ang salita ng Diyos minemeditate mo, lalakas ka, kapatid. Pero kapag ang minemeditate mo, yung Word, kapag ang minemeditate mo, pakisabi po, commandments. Mga utos ng Diyos, commandments of God, yan ang minemeditate mo, lalakas ka, titibay ka. Pero kapag ang minemeditate mo, negative comments, maghihina ka. Huwag kang magbabad masyado sa social media. Ako po, ayoko po talaga ng online gaming. Ayoko po talaga. Kasi po, pag nag-online gaming ka, nagbababad ka, ang nami-meditate mo dyan, puro away, puro galit, puro puot. Kaya pansinin nyo po, yung pong masyadong na-addict, na-engaged na sa mga brutal, sa mga patayan, away at gulo sa mga online gaming, nadadala nila yon. Nagiging magagalitin din sila. Kasi yun yung minemeditate nila. Kung ano yung minemeditate mo, kung ano yung minemeditate mo, kung saan ka nagbababad, nagiging ganun ka, kapatid. Tignan mo yung katabi mo. Saan kaya siya nagbababad? At kung saan siya nagbababad, kung saan siya nagbababad, yun po ang nahahayag. Amen. At dahil siya ay nagbababad sa salita ng Diyos, sa presensya ng Panginoon, lumalakas po siya. Tumatatag, nababago ang buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano pa po ang source of our strength as we end? Source of our strength. Ano po yung nakalagay dyan? Source of our strength. Number 2, pakisabi po, presence of God. Ito po yung pinaka-favorite part ko po dito, na source of our strength, source of our courage, the presence of God. Ano po ang sabi ng Joshua 1:9? For the Lord, come on, basahin natin ng malakas na may pananampalataya, na parang binabasa mo yan sa sarili mo. For the Lord, your God, is with you wherever you go.
Sasamahan ka ng Diyos, sasamahan ka ng presensya ng Panginoon, at ang presensya ng Panginoon dito, ang ginamit po sa Hebrew, pakisabi po, Shekinah glory. Napakalupit niyan pag inaaral mo yung Shekinah glory na yan. Napaka-comforting. Hallelujah. Pag sinabing Shekinah glory, pakisabi po, pakisulat, the dwelling presence of God. Yan po ibig sabihin ng Shekinah glory. Pag sinabing the dwelling presence of God, ibig sabihin niyan, ang presensya ng Panginoon maninirahan sa iyo. Ang presensya ng Panginoon hindi lang maninirahan sa iyo, mananatili sa iyo. Can we say amen to that? Ang presence ni Lord, hindi lang siya mananatili sa iyo, kapatid, kundi kasama mo araw-araw, 24/7. Amen. Ang presensya ng Panginoon, kapatid, hindi po malayo sa iyo. He is so close to you. At kung minsan, nakakakilabot. Pag niyayakap ka niya, parang naninindig ang iyong balahibo. The presence of God. Hindi lang siya bibisita sa iyo, kundi mananahan sa iyo. Yan po ibig sabihin ng Shekinah glory. Hindi lang po visitation, kundi inhabitation. Mananahan siya. Tingnan niyo ako saglit, matatapos na ako. Ito yung pinakamaganda rito. Yung presence ni Lord, kasama mo sa past, present, at future. Yun po ang kagandahan dito. Sino po dito may past? Sa dati nating buhay, nandoon na po ang presensya ng Panginoon na sumasama sa iyo. Kaya hindi ka nasiraan ng bait. Kaya hindi ka namatay. Kaya nabuhay ka pa rin. At ngayon na nasa, pakisabi po, present. Sino po mga nasa present kayo? Taas ang kamay. Ngayon na nasa present situation ka, kasama mo si Lord. Amen. At ito po ang nakakapagtaka. Kahit po sa future, kahit wala ka pa doon, nandoon na siya. Yan po yung Shekinah glory. Na i-prepare niya na lahat ng kakailanganin mo. Ikaw na single, pati mapapangasawa mo na ihanda na ng Diyos. Yung magiging pamilya mo, inihanda na ng Panginoon. Yung tagumpay mo, yung pangarap mo, kagalingan mo, himala mo, lahat ng hinihingi mo kay Lord, na i-prepare niya. Pastor, paano ginawa ni Lord yun? Nakasama ko siya sa past, present, and future. Tanda mo, God is not a man. He is God. Yung presence po ng Panginoon, hindi kasi siya kayang i-contain ng lugar o ng panahon. Babasahin ko yung sinulat ko. God is not limited by time, space, and matter. Hindi natin kayang i-contain yung presence ni Lord sa time kasi God is eternal. Nakuha natin mga kapatid, konting theology lang po ito. Hindi natin pwedeng i-contain si Lord sa time kasi He is eternal. Can we say amen to that? Hindi po natin kayang puntahan yung future. Diyos lang pwedeng makagawa nun. Amen. Hindi po siya kayang i-contain o i-limit ng space kasi He is omnipresence. Ibig sabihin, yung presence ni Lord, tumatagos po yan. Hindi po siya kayang i-limit ng matter because He is our Creator. He is a spiritual God. He is the Spirit God. Kaya ang kagandahan nito mga kapatid, yung presensya pala ng Diyos, kasama mo. Wala ka dapat ikatakot sa future. Amen. Kasi sa future, nandun na si Lord. Inihanda na lahat ng kailangan natin. Amen.
Kaya nga, we don't know the future. As human being, we don't know the future. But we know who holds the future. Huwag kang matakot tumanda kasi hinanda na ni Lord yan. Huwag kang matakot sa pangarap mo kasi hinanda na ng Panginoon yan. Ang kailangan mo lang gawin, maging sisidlan ng kanyang presensya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Source of our strength and courage. Pakisabi po, faithfulness of God. Joshua 1:5, ano pong sabi diyan? As I was with Moses, I will be with you. Kung paano ko sinamahan si Moses, sasamahan din kita. Kung paano ko sinamahan ng iyong parents, ang mami mo, ang daddy mo, or papa mo, paano ko sila sinamahan, sasamahan din kita. Kung paano ka sinamahan ng Panginoon noon, sasamahan ka rin niya ngayon. Amen. Kung paano kanya pinagaling dati, pagagalingin ka rin niya ngayon. Kung paano siya nag-provide, kung paano siya nag-provide noon, magpo-provide pa rin siya ngayon. Bakit? Because He is faithful. He's a faithful God. Mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo saglit. Kung gaano kalalim yung pagkakilala mo sa Diyos, ganong kalakas yung tapang, lakas ng loob, pananampalataya na dulot nito sa iyo. Amen. Amen. Kaya lang kung minsan, akala natin, kapag iniwan tayo ng tao, akala natin, iiwanan na rin tayo ng Diyos. Nagkakamali ka, kapatid. Nagkakamali ka. Minsan, may mga tao, iiwan tayo, pero wag mong ilalagay sa Panginoon yung ganong pakiramdam. Kasi kahit kailan, di ka iiwan ng Panginoon. Pastor, iniwan ako dahil nagkulang ako Nagkamali ako Tinalikuran na nila ako. Tao yun Iba ang tao tsaka ibang Diyos. Sa Diyos po, kahit may mga pagkukulang ka, hindi ka pa rin niya kayang iwan. Because He is a faithful God. Tapat siya na Diyos sa iyo at sa akin. Tayo pong lahat ay manalangin saglit. Panginoon, maraming salamat sa katapatan mo sa amin. Na hindi mo kami kailanman iiwan at pababayaan. Kung paano, Panginoon, na nagtapat ka sa amin noon hanggang ngayon, magtatapat ka pa rin ngayon. Kung paano nyo kami sinamahan dati, hanggang ngayon, sasamahan nyo pa rin kami. At ang lahat ng takot namin, ang lahat ng aming pangamba, ay aming ibinibigay sa iyo. All of our fears, all of our worries, doubts, lahat ng ito, ay binibigay namin sa iyo. We just claim, O God, your presence right now. Your presence, your Shekinah glory will be with us. Ito po ang aming source of strength, source of courage, na ang iyong presensya kasama namin sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen.